Good day everyone. So andito po ako ngayon para i-discuss at i-share sa inyo ang isa sa mga important na topics natin sa leadership. And this topic is very useful and very yung talagang masasabi mong magagamit mo sa pagiging isang leader. So allow me to share my presentation material for this. Ayan, sharing po tayo sa ating screens. Okay, so ito po yan. So ginamit namin to dati sa aming leadership conference. Ang term namin din ay We Are Katropa. So ano nga ba ito? So let's start na para hindi na tayo magtagal pa dito sa pinag-uusapan nating topic na to. Allow me to enter my account in this presentation material. By the way, I am Arnold Royan Mercado, one of the Supreme Student Government Advisor dito sa Antipolo City, and I just want to share my knowledge regarding this. Ayan. Also a member of JCI Antipolo and Certified Microsoft Innovative Educator. So meron tayo itong game pero skip na natin siya, no? Ayan. And also this. Now, ano nga ba itong sinasabi nating mga skills ng isang leader, how to become a great leader? Leader ka na, but the question is, ano ba yung mga dapat na naka-equip sa'yo bilang isang leader para mag-lead ka into a great leader? Leveling kasi yan. Leader ka as of now, but our main target is to become a great leader. So ano ba itong mga skills na dapat meron ka that you possess or equip para masabing ikaw ay isang great leader? First is what we call the communication skills. So as a leader, you need to be able to clearly explain to students or to your followers everything from organizational goals to specific tasks. Siyempre, bilang isang leader, kailangan alam mo ang sinasabi mo, alam mo kung anong nais mong iparating sa kanila. Kasi communication talaga ang isa sa mga mahalagang skill ng isang leader. Kasi kapag hindi ka marunong makipag-communicate, meron tayong malaking barrier na kinakaharap bilang isang leader at sa iyong mga kasama. Remember, kailangan ang pinaka-main task mo dito is to give or to deliver the message clearly, ng maayos, and considering them all. Leaders must master all forms of communication. Siyempre, meron tayong iba't ibang uri kasi ng conferences or communication with them. We have the one-on-one. So, pag sinabi natin one-on-one, ay ito po yung isa-isa talaga tayong kausap nila. So, isa po yan sa mga mahalagang way ng isang leader para kumausap sa kanila. Then, another is yung communication via the phone. So, as of now, di ba, pandemic ngayon, alam naman natin na medyo virtual ang ginagamit natin. That's why yung paggamit ng phone ay isa sa mga mahalagang paraan upang tayo ay makapag-communicate. Another is yung through email. So medyo gamit na gamit natin ang email today, and the SOCMED or the social media kasi lahat yan ay bahagi ng form of communication natin sa kanila. And this photo, ayan, actually ito yung technical team namin, technical working team consultative meeting ng biggest and first ever youth leadership conference ng Supreme Student Government Council ng Antipolo City with the help of City Government of Antipolo. Courtesy yan ng Antipolo Youth from Sir Chris. Yan ay isang katibayan na meron kaming maayos na communication kasi nga po napagsama-sama kami from different places in Antipolo City. Ito yung isang halimbawa din ng isang communication na ginamit yung messenger, di ba?
Like for example, ang nakalagay sa ating picture na good evening po, Sir Mercado. Ako po yung naka-assign sa registration for conference po. Sorry sir kung hindi po ako makakapunta ng maaga. Bukas kasi po yung service ng barangay na maghahatid sa amin is 7 a.m. na po. Kami susunduin at medyo malayo po kami. Pero kung kaya pa po na tumulong ako pagdating ko po, sige po sir. Thank you sir. So, yan ay isa sa mga magagandang halimbawa ng pagkakaroon ng established na communication sa iyong mga followers o sa iyong mga co-leaders. Another is yung motivational skills. Ayan. Siyempre, bilang isang leader, you should learn how to become a motivator. Work best for their followers or team members to encourage productivity and passion. Kapag nawawala yung passion nila bilang leader, doon ka papasok. You will be the activator, serving as motivator para bumalik yung pagiging leader nila. In any ways, in any form, gawin mo para yung passion na nasimulan nila ay tuloy-tuloy hanggang dulo. Ito, isang halimbawa ng mga motivational factor. Bilang isang leader, ito rin yung suggestion ko. Kung gusto mo magbigay ng project, be part of the project, gumawa ka din. Kasi yun ang mahalaga, no? And being a leader, ang sarap na makita na yung mga kasama mo ay sumusunod sa'yo kasi nakikita ka nilang gumagawa din doon. 'Di ba? Maganda kang example sa kanila. And ito, yan o, tinan nyo naman yung mga sample ng mga pictures na yan. Yan ay ilan sa mga naging student leaders natin na talagang may mga narating na sa ating next generations, 'di ba? Ang galing kasi malayo na ang kanilang mga napuntahan. Mga dating SSG officers ngayon kasama na sa mga field ng society na nagko-contribute at nagpa-participate. Another is delegation or delegating skill. Leaders who try to take on too many tasks by themselves will struggle to get anything done. Ayan. So dapat marunong kang ikalat, magkaroon ng delegation sa mga members mo. Leaders often fear that delegate task is a side test. Yun yung iniisip nila na kapag kinalat mo yung task sa ibang tao, parang ang dating weak ka. No, hindi siya ganon. Kasi nga po, it's a sign of a strong leader kasi inaalam mo yung skill na meron yung member mo, then kung saan siya magaling, yung strength niya, doon mo binibigay yung task. Di ba? Doon mo siya dinedelegate. Meaning to say, mas na-maximize niya yung talent na meron siya, yung skills na meron siya, and at the same time, you will arrive with one good project, and that's the success ng project natin. Ayan o, right person, syempre, right person to delegate, bigay mo sa kanya yung clear goal, pag na-achieve niya yon, i-delegate mo to all. Then, have a realistic deadlines, no? Kailangan mahigpit tayo sa deadlines kasi pag yung deadlines, nag-set tayo tapos hindi tayo nag-ayos dun sa deadlines natin, medyo ang ending nun, hindi rin masusunod. Then, regular reviews, no? At the end ng mga project, review natin, na-achieve mo ba? Ano yung nahirapan ka? Know her weaknesses ng ginagawa niya to, saan siya nagkulang, saan yung strength niya. Then at the end, give credits pa rin kasi nga po nagpakahirap pa rin yung officer mo o yung co-leader mo para ma-achieve yung sinasabi nating project na yon or success. Another is yung positivity skill. A positive attitude can go a long way in an office. You should be able to laugh at yourself when something doesn't go quite as planned. This helps create a happy and healthy work environment, even during busy, stressful periods. Ayan, as a leader, kahit na medyo mahirap yung ginagawa natin, hindi tayo susuko. Tawanan natin, di ba? Medyo nahirapan, hindi na-achieve, di gawin lang natin na ito ay part ng challenge ng isang grupo. Mahalaga kasi na hindi tayo sumusuko sa kahit anong pagsubok natin. Pag hindi na-achieve, smile, di ba? Kasi pag nag-start tayo ng negativity, it will attract others. Hawa-hawa yon. So ito, di ba? The smile from these persons ay talagang naging successful kasi nga it made a history na kung saan yung event namin ay talagang pumunta na siya sa pinaka successful na stage na yon. Ayan, mga smiles na yan ay hindi mawawala kasi nga po na-achieve namin yung gusto namin ma-achieve. Then, another skill is yung trustworthy skill. So, sa trustworthy skill, learners need to be able to feel comfortable coming to their leader with questions and concerns.
It is important for you to demonstrate your integrity. Followers will only trust leaders they respect. Ayan. Syempre, bilang isang leader, be a role model, then ipakita mo sa kanila kung ano kung klase kang leader. And one example din is yung pagiging open mo, yung pwede kang lapitan, approachable anytime, kaya mong sabihin sa kanila yung concerns mo at kaya mo silang pakinggan sa kanilang mga concerns. And being a leader, kailangan po andun yung tiwala at respeto, hindi mawawala. Another is creativity skill. Siyempre, sa panahon ngayon, pandemic, talagang gamit na gamit yung ating mga skills. Lahat iniisip natin, no? As a leader, you have to make a number of decisions that you do not have a clear answer. You therefore need to be able to think outside of the box. So, wag ka lang stick to four corners mo. Isip ka, makipag-collaborate ka, makipag-join ka with other organizations kasi malaking tulong yan para ma-maximize mo pa yung talent na meron ka, makaka-discover ka na kaya mo palang gawin iyon, di ba? So, isa yun sa magagandang feeling na ma-achieve mo. Ayun, no? Isang example yan na makikita natin na kung kaya magkalat ng mga tao, di gawa tayo ng paraan para yung mga kalat na yun, mailagay natin. Tapos at the same time, magagamit pa nila ito sa kanilang sports or meron pa silang creativity mapapakita. Another is yung feedback ability or skill. Leaders should constantly look for opportunities to deliver useful information to team members about their performance. Ito yung sinasabi natin bibigyan ng feedback, ng concerns, kasi kailangan kumustahin mo rin sila. Alamin mo kung saan sila nahirapan, alamin mo kung saan sila naguluhan, alamin mo kung ano yung weaknesses nila, alamin mo yung kanilang strengths. Then another is yung responsibility skill. A leader is responsible for both the successes and failures of his or her team. Tayo ang may dala sa kanila, kaya dapat responsible tayo kahit anong mangyari. You need to be willing to accept blame when something does not go correctly. Admit natin yung mga pagkakamali natin kasi normal naman na magkamali tayo. Kapag nagkaroon ng hindi maayos na result, there's something wrong. I-check natin nasaan yung baka factor naman yung miscommunication or delegation ng task. So possible na mga factors yon. Another is yung commitment skill. So it is important for leaders to follow through with what they agree to do. You should be willing to put into extra hours to complete an assignment or task. Students will see this commitment and follow your example. So dito po, mahalaga po na tayo bilang isang leader ay may pakita natin na kaya nating magbigay ng extra time, magbigay ng extra effort, magbigay ng extra commitment, and be a role model. At kung ano yung mga napagkasunduan, yung dapat nating sundin. Then another is yung flexibility skill. Mishaps and last minute changes always occur at work. So lagi naman nangyayari, may mga nagbabago sa dulo, no? So, may mga biglaang nangyayari. So, ito mga leaders natin, dapat flexible kayo. Whatever changes come their way. Leaders will appreciate your ability to accept changes. So, kapag may nagbago, nawala sa plano, isip ka agad. May plan B, may plan C, hanggang plan E, hanggat maaari. So, sa akin, ginagawa ko plan E. Kapag hindi nag-workout yung A, B, C, at least mag-workout yun, di ba? Hanggang dulo. Then, pag hindi pa rin, be flexible, isip pa rin ng paraan para ma-achieve natin. They say leadership is about the title or the position and throw words to you like, you aren't the leader, so what is the point of taking the initiative to lead? So, kapag ganyan, kina-question ka as leader, it's not being a leader talaga. Kailangan ipakita mo yung skill na meron ka. It's not about the position. It's about the skills that you have and willing to accept the changes happened, willing to accept your mistake, willing to grow along with your colleagues or co-leaders. You cannot wait for the title of being a leader, but the problem with that is it will not change you. It will not give you new set of leadership skills. Sometimes the title leader was given to someone who can lead. So usually, even though you have the title, doesn't mean you have the leadership skill. Hindi ibig sabihin na niluklok ka sa posisyon na yan, halimbawa president ka or vice president or secretary, hindi na ibig sabihin leader ka noon. Kailangan ipakita mo to. Kailangan meron tayong actions, meron tayong results, di ba? Leadership isn't a role, it's an attitude. Tandaan po natin yan. And always remember this, so ito yung aming mantra sa aming organization. We do not create more followers, we always create more
leaders. So thank you so much po. Ayan po. Pwede nyo po akong i-follow sa aking Facebook or send a message via email. So ang aking mga references, nariyan po at nakalagay. Thank you so much po. Ayan. So yan po yung unang topic natin and hopefully meron tayong natutunan bago mula po dyan. Maraming salamat po sa ating lahat.